Sa kasaysayan ng krimen sa Malaysia, iilan lamang ang mga kaso na lubos na gumulat sa publiko at sumubok sa sistemang panghukuman kagaya ng insidenteng naganap noong 2006 sa estado ng Kedah. Hindi lamang ito isang karaniwang kaso, kundi isang mahaba at mahirap na laban na tumagal sa higit isang dekada. Isang laban sa pagitan ng isang pamilyang naghahangad ng hustisya at ng mga makapangyarihang puwersa sa lipunan. Kaya't samahan ninyo kami sa pagsilip sa kasong ito sa episode natin ngayong araw. Si Chigay Kiap ay isinilang noong 1981 sa isang simpleng pamilyang Malaysian Chinese. Panganay siya sa gitna ng 5 magkakapatid at lumaki sa kabila ng mga hamon sa kabuhayan. Sa kabila ng kanilang kahirapan, nanatili siyang matatag at puno ng pangarap. Nagsikap ng husto si Gay Kiap hanggang sa siya ang naging kauna-unahan sa kanilang pamilya na makapasok sa University Utara, Malaysia. Noong ika-14 ng Enero taong 2006, nagsimula ang araw na tila karaniwan lamang. Walang sino man ang nag-akala na iyon pala ang magiging petsang tuluyang magbabago sa buhay ng kanilang pamilya. Bandang 6:00 ng gabi, napagpasihan ng nakababatang kapatid ni Gay Kiap na si Chigay Chun na mag-jogging sa isang parke malapit sa kanilang tahanan sa Sungay Petani, Kedah. Dahil nag-aalala sa kaligtasan ng kapatid na lalabas mag-isa, nag-alok si Gay Kiap na samahan siya. Kilala si Gay Kiap sa husay sa sports at pagiging black belter sa taekwondo kaya palagi siyang mabilis tumakbo kaysa sa kanyang kapatid. Gaya ng nakagawian, nauna nang tumakbo si Gay Kiap at unti-unting nawala sa paningin ni Gay Chun hanggang sa tuluyan na siyang hindi makita. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang oras na dapat ay sabay silang uuwi ngunit hindi pa rin nagpakita si Gay Kiap. Inisip ni Gay Chun na baka nauna na itong umuwi kaya't mabilis niyang tinungo ang kanilang bahay. Ngunit pagdating niya roon, lalo lamang siyang kinabahan nang matuklasang wala pa si Gay Kiap. At dahil sa matinding kaba, agad siyang bumalik sa jogging path upang hanapin ang kanyang kapatid. Sa maikling distansya lamang, may nakita siyang nakahandusay na sapatos sa gilid ng kalsada at agad niya itong nakilala. Sapatos iyon ng kanyang kapatid na si Gay Kiap. Ang lalong nagpatigil sa kanyang dibdib ay ang nakita niyang mansya ng pulang likido malapit sa sapatos. Sa sandaling iyon, binalot ng matinding takot ang kanyang isipan. Dali-dali siyang humingi ng tulong sa isang security guard sa parke at umaasang makakakuha sila ng agarang aksyon. Subalit ang malamig at tila walang malasakit na tugon ng gwardiya ay lalo lamang nagdagdag sa kanyang pangamba. Aniya, baka raw iyon ay bakas lamang ng isang aksidenteng nangyari sa lugar noong nakaraang araw at hindi na nagpakita ng interes na tumulong o di kaya magsiyasat. Dahil walang dalang cellphone at hindi na alam ang susunod na gagawin, napilitan si Gay Chun na tumakbo pa uwi ng mabilis habang nangingibabaw ang kaba sa kanyang dibdib. Pagdating sa kanilang tahanan, agad niyang iniulat sa kanilang ina ang misteryosong pagkawala ni Gay Kiap. Nakita ng pamilya ang bigat ng sitwasyon at agad na nakipag-ugnayan sa pulisya. Mabilis naman ang naging tugon ng mga otoridad. Nagpadala sila ng malaking search team na binubuo ng 40 pulis at tumulong din ang mismong pamilya ni Gay Kiap kasama ang kanilang malalapit na kaibigan. Maingat nilang sinuyod ang buong paligid gamit ang grid search method upang walang anumang bahagi ang malampasan. Mula 7:00 ng gabi hanggang 12:30 ng hating gabi, tuloy-tuloy at masinsinan ang isinagawang paghahanap. Bumagsak na ang dilim at halos natakpan na ng kadiliman ang paligid ngunit hindi pa rin tumitigil ang lahat sa kanilang pagsisikap. Gayunpaman, sa kabila ng matinding pagsuyod, wala man lang kahit pinakamaliit na bakas ang natagpuan tungkol sa kinaroroonan ni Gay Kiap. Para bang bigla na lamang siyang naglaho. Saan kaya siya nagpunta? Posible bang naaksidente siya nang hindi inaasahan? O mas masama pa ang nangyari at may taong nagplano laban sa kanya? Sunod-sunod ang mga tanong na walang kasagutan na siyang nagdulot ng matinding pangamba at pag-aalala sa lahat. Habang patuloy ang paglipas ng oras, minuto kada minuto, lalong tumitindi ang tensyon at bigat ng paghahanap. Ngunit bandang 2:30 ng madaling araw, isang tawag ang natanggap ng pulisya.
At ang tawag na ito ang tuluyang bumasag sa katahimikan ng gabi at nagdala ng balitang pinakanakakatakot na marinig ng pamilya Chi. Isang naglalakad ang nakadiskubre sa katawan ng isang babae malapit sa mga palumpong sa tabi ng isang golf course sa Seberang Peray. Ang tanawin ay lubhang nakagugulat. Ang biktima ay natagpuang wala sa ayos na kasuotan, may mga bakas ng pananakit sa ulo at tinaglay ng katawan ang napakaraming sugat na umaabot ito sa halos 50 pinsala. Lalo pang nag-alsa ang damdamin ng publiko nang lumabas ang ulat mula sa forensic autopsy. Ayon dito, hindi lamang nakaranas ng pang-aabuso ang biktima bago bawian ang buhay, kundi nakita nito ng malubhang sugat sa kanyang katawan. Nakita rin ang malalim na hiwa sa kanyang leeg na may habang 15 sentimetro na siyang direktang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nang dumating ang ina ni Gaykiap upang kilalanin ang katawan, hindi niya ito agad nakilala. Ang naaalala niyang suot ng kanyang anak nang umalis ng bahay ay isang kulay asol na t-shirt, ngunit ang bangkay ay may pulang kasuotan. Nang kanyang masuri ng mabuti, napagtanto niya na ang dating asul na t-shirt ay tuluyan ng nababad at nabago ng kulay dahil sa dugo ng kanyang anak. Sa oras na tuluyang nakumpirma ang mapait na katotohanan, hindi napigilan ng ama ni Gaykiap ang kanyang matinding galit at dalamhati. Sa kanyang pag-iyak, nasambit ng ama ang matinding dalamhati na hindi lamang ginawa ng masama ang kanyang anak, kundi pinaslang ito sa paraang labis na may kalupitan. Sa mga alaala ng kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan, si Gaykiap ay hindi lamang kilala sa kanyang ganda kundi lalo na sa kanyang kabutihang puso. Lagi siyang handang tumulong sa mga taong nasa paligid niya. Malapit din sa kanyang puso ang basketball at musika at aktibo siyang kasapi sa sports team sa kanilang unibersidad kung saan siya ay minahal at iginagalang ng marami. Bukod pa rito, hinangaan din ng mga tao ang kanyang magandang kwento ng pag-ibig kasama ang kanyang kasintahan. Ayon dito, si Gaykiap ay masayahin, maunawain at maalaga. Sa loob ng 3 taon ng kanilang pagsasama, ni minsan ay hindi sila nagkaroon ng seryosong pagtatalo o alitan. Dahil dito, lalo lamang naging masakit ang tanong ng lahat. Bakit kailangang mangyari ang ganitong kapalaran sa isang dalagang busilak, mahinahon at inosenteng gaya ni Gaykiap? Isa ba itong bigla ang marahas na insidente o may mas malalim na balak na matagal nang itinago? Dahil sa bigat ng sitwasyon, agad na bumuo ang pulisya ng isang espesyal na task force na may matinding determinasyon. Nangako sila na hindi titigil hanggat hindi natutukoy ang salarin. Inilaan nila ang lahat ng kakailanganing pondo at tauhan sa investigasyon, hindi lamang bilang tungkulin sa kanilang propesyon, kundi bilang moral na responsibilidad para mabigyan ng kasagutan si Gaykiap at ang kaniyang pamilya. Mula sa detalyadong salaysay ni Gaychun, lumabas ang isang mahalagang palatandaan. Habang hinahanap niya ang sapatos ng kanyang kapatid, napansin niya ang isang itim na proton wira na mabilis na dumaan sa lugar. Nang ikumpara ito sa mga ebidensyang nakuha sa pinangyarihan, lumitaw ang teorya ng mga investigador. Malaki ang posibilidad na sinundan si Gaykiap ng mga sakay ng naturang sasakyan bago siya tuluyang dinukot. At batay sa palatandahang ito, 2 pangunahing grupo ang naging sentro ng investigasyon ng pulisya. Una, ang mga residenteng nakatira malapit sa pinangyarihan at pangalawa, ang lahat ng empleyado sa kalapit na golf club. Noong 16 ng Enero, 3 araw lamang matapos ang nakakatakot na trahedya, isang mahalagang tuklas ang nagbigay ng unang pag-asa sa investigasyon. Sa masusing pagsusuri ng lugar, natagpuan ng mga investigador ang semen at dugo sa isang maliit na puting truck na nakaparada malapit sa golf club. Ito ang mahalagang palatandaan na matagal na nilang hinahanap. Agad namang kumilos ang pulisya at inaresto ang 6 na sospek. Lahat ng ito ay kalalakihan na may edad na 20 hanggang 40 at may iisang karaniwang katangian. Lahat sila ay nagtatrabaho sa golf club, ang lugar na itinuturing na malapit sa kaso. Ngunit ang pag-asa ay pansamantala lamang. Ipinakita ng resulta ng DNA test na walang tugma at kromosoma ng 6 na sospek sa mga sample na nakuha mula sa katawan ni Gaykiap. Ibig sabihin, hindi sila ang mga salarin at kalaunan ay pinalaya. Ngunit hindi sila nagpatinag sa unang pagkabigo at nagpatuloy ang investigasyon at pinalawak ang saklaw ng paghahanap. Sa pagkakataong ito,
12 iba pang dayuhang manggagawa sa golf club ang kinilala at dinala para sa investigasyon. Muling nagningas ang pag-asa, ngunit muling napawi ng ipakita ng DNA test na wala ring tugma. Pinalaya rin sila agad bilang inosente. Hindi tumigil ang mga investigador. Isang 37 anyos na sospek ang natukoy at inaresto sa isang lokal na tirahan. Ngunit tulad ng mga naunang sospek, siya rin ay pinalaya. Sa bawat sospek na natatanggal sa talaan, unti-unti nang bumagsak ang investigasyon sa tila ganap na deadlock. Ang bawat direksyon ng pagsisiyasat ay tila nauuwi sa wala na nagiiwan sa mismo mga profesional na investigador ng pakiramdam ng kawalang magawa. Samantala, ang pamilya ni Gaykiap ay nalunod sa matinding kirot at dalamhati. Bawat araw ay tila walang katapusan para sa kanila, habang ang salarin ay malaya at ang hustisya ay hindi pa naipapatupad. Hanggang sa lumipas ang isang taon nang walang malinaw na progreso sa kaso. Hindi tinanggap ng pamilya Chi ang ganitong katahimikan. Aktibo silang nag-organisa ng maraming press conference at kampanya upang ipabatid sa publiko ang kaso. Patuloy na humihiling na bigyang pansin ito ng komunidad at ipilit sa pulisya na palakasin ang lahat ng pagsisikap at ilaan ang pinakamalaking posibleng resources upang mabilis na mahuli ang salarin at maibigay ang hustisya para kay Gaykiap. Unti-unti, kumalat ang kanilang boses at nakatanggap ng malakas na suporta mula sa publiko. Dumating ang matinding pressure mula sa mga tao na nagpuwersa sa mga otoridad na harapin ang kanilang responsibilidad at ang inaasahan ng mamamayan. Hindi hanggang taong 2009, matapos ang 3 mahabang taon ng kawalan ng pag-asa, saka lamang nagkaroon ng makabuluhang pag-unlad ang kaso. Marahil dahil sa patuloy na pressure mula sa pamilya ng biktima at opinyon ng publiko, nagpasya ang pulisya na muling suriin ang buong file at magsagawa ng mas malalim na investigasyon sa lahat ng naunang sospek. Sa pagkakataong ito, masusing ginamit ang detalyado at mahigpit na pamamaraan ng pananaliksik at walang detalye ang nakaligtaan. Ang pinakamahalaga, sistematikong kinuha ang DNA samples mula sa lahat ng sospek upang magkaroon ng tumpak na paghahambing. At sa wakas, nagbunga rin ang tiyaga at walang sawang pagsisikap ng mga investigador. Sa muling pagsusuri ng mga sospek, natuklasan nila ang isang tao na ang DNA ay may napakataas na pagkakatulad sa sample ng likido ng katawan ni Gaykiap. Ang natukoy na sospek ay si Sharyl Jafar, isang 28 anyos na lalaki na may mahinahong anyo at nagtatrabaho bilang car sales agent. Sa unang tingin, tila normal ang kanyang buhay pamilya. May asawa siya at batang anak. Ngunit ang nagpapasidhi sa kaso ay ang espesyal na katayuan ni Sharyl. Hindi siya isang ordinaryong tao. Ipinanganak siya sa isang pamilya na may mataas na posisyon sa lipunan, kung saan ang kanyang ama ay si Datuk Jafar Jamaluddin, isang mayamang negosyante sa larangan ng alahas at kilala bilang may titulo ng datuk. Ang titulong datuk sa lipunang Malaysian ay hindi madaling makamit. Upang matanggap ito, kailangang hindi lamang magkaroon ng natatanging tagumpay, kundi kailangang ding may suporta at rekomendasyon mula sa mga miyembro ng pamilya monarko o mataas na opisyal ng pamahalaan. Ang mga taong binigyan ng titulong datuk ay karaniwang may mataas na katayuan sa lipunan, impluwensya sa politika at malaking ari-arian sa komunidad. Ibig sabihin, si Sharyl ay hindi lamang nagmula sa mayamang pamilya, kundi protektado rin ng isang network ng kapangyarihan at impluwensya na maaaring makaapekto sa patas na proseso ng paglilitis. Habang sinusuri ang buhay ni Sharyl, nagsimulang magkatugma-tugma ang mga misteryosong piraso ng impormasyon. Si Sharyl ay nagmula sa mayamang pamilya at nakatira mismo sa Sungay Petani, ang lugar na malapit sa pinangyarihan ng karumal-dumal na krimen. Ngunit ang lalong nagpalakas ng hinala ay ang tuklas sa kanyang bahay. Natagpuan ang isang itim na Proton Wira commercial vehicle na may itim na rear view mirrors. Ang detaling ito ay tumutugma ng eksakto sa paglalarawan ni Gaychun tungkol sa sasakyan na nakita niya na mabilis na dumaan sa lugar noong araw ng trahedya. Ang mga kombinasyon ng mga salik na ito, ang tugma ng DNA, ang maginhawang lokasyon at ang sasakyan na may parehong katangian ay nagpatindi ng hinala laban kay Sharyl. Para sa team ng investigador, hindi na ito basta-basta pagkakatulad.
Ito ay sistematikong ebidensya na nagtuturo sa iisang direksyon. Noong ika-1 ng Marso taong 2009, opisyal na inaresto ng pulisya si Cheryl para sa investigasyon. Ngunit sa mismong araw na iyon, nagkaroon ang pamilya ng sapat na pinansyal na kakayahan upang siya ay makapagpiyansa at agad siyang nagtangkang tumakas palabas ng Malaysia. Hindi ito isang padalos-dalos kundi pinaghandaan na pagtakas. Maingat na pinlano ni Cheryl ang kanyang pag-alis, lumipat sa Perth, Australia at matagumpay na nakakuha ng permanent residency doon. Ipinakita ng kanyang kakayahang maisakatuparan ang ganitong hakbang ang masusing paghahanda at matibay na kakayahang pinansyal na malaki ang posibilidad na may suporta mula sa kanyang mayamang pamilya. Sa panlabas na anyo, tila nakabuo si Cheryl ng bagong buhay sa malayang bansa at hindi na babalik sa Malaysia. Bagaman ang pagtakas ni Cheryl ay nagdulot ng bagong hamon sa investigasyon, ipinakita ng pulisya ng Malaysia ang kanilang determinasyon na hindi isuko ang paghahangad ng hustisya para kay Gay Kiap. Opisyal na inilagay si Cheryl sa International Wanted List at nakipagtulungan ang Malaysian Police sa Interpol. Isang pandaigdigang network ng paghanap ang inilunsad na may layuning tukuyin ang eksaktong lokasyon ni Cheryl at maibalik siya sa Malaysia upang harapin ang batas. Matapos ang higit 2 taon ng tuloy-tuloy na pagsubaybay, nakarating ang mahalagang impormasyon sa Malaysian Police noong Nobyembre ng taong 2011. May ebidensya na nagsasabing maaaring lihim na babalik si Cheryl sa bansa, ang pagkakataong matagal nang hinihintay ng pulisya. Noong ika-17 ng Enero taong 2012, paglapag ni Cheryl sa Kuala Lumpur International Airport, agad siyang inaresto ng mga seguridad na lubos niyang ikinagulat. Noong ika-2 ng Pebrero taong 2012, sa hukuman ng Sungay Petani, opisyal na dinala si Cheryl sa paglilitis at pinaratangan ng pagpatay. Ito ang sandaling matagal nang hinihintay ng pamilya ni Gay Kiap at ng buong lipunan. 6 na taon na ang lumipas mula nang marahas na patayin si Gay Kiap at ang pamilya Chi pati na rin ang mamamayan ay umaasang magkakaroon ng patas na paglilitis at makatatanggap ang salarin ng nararapat na parusa. 1 taon pa ang lumipas at noong ika-25 ng Pebrero taong 2013, sa Arlor Setter High Court, opisyal na isinagawa ang mahigpit na binabantayang paglilitis. Punong-puno ang silid hukuman. Ang bawat isa'y nakatingin at humihinga ng may tensyon at sabik na masaksihan ang katarungan. Mariing inilahad ng prosekusyon ang kaso laban kay Cheryl. Inakusahan siya ng pagdukot kay Gay Kiap habang nagja-jogging, pagdadala sa kanya sa gilid ng Sungay Petani, pagsasagawa ng di makataong pananakit at sa huli, marahas na pagpatay. At upang patunayan ang mga paratang, maraming saksi ang tinawag sa hukuman. Isang forensic expert ang nagpatotoo at ipinaliwanag na ang autopsy ay nagpapakita ng malinaw na pinsala sa ulo ng biktima at ang nakamamatay na hiwa sa leeg ay malamang na nangyari habang si Gay Kiap ay nasa semi-conscious na kalagayan. Batay sa anggulo at posisyon ng sugat, malamang na nakatayo siya noong mangyari ito. Dahil sa komplikadong crime scene, hindi matukoy ng eksperto kung nag-iisa ang salarin o marami ang sangkot sa krimen. Ngunit ang tiyak ay ang mga pinsala mula sa pang-aabuso at iba pang pananakit ay naidulot lahat sa loob lamang ng 12 oras bago ang kanyang pagkamatay. Mula sa hugis at lalim ng sugat, mataas ang posibilidad na ginamit ang isang double-edged knife. Napaglabanan din ng kapatid ni Gay Kiap na si Gay Chun ang kanyang dalamhati upang humarap sa hukuman bilang saksi. Maliwanag niyang naalala ang nakakatakot na pangyayari noong araw na iyon, kabilang ang commercial vehicle ng pamilya ni Cheryl na mabilis na dumaan sa lugar kung saan nawala ang kanyang kapatid. Ngunit laking gulat ng lahat nang ipahayag ng hukom ang isang di inaasahang hatol noong ika-25 ng Hunyo taong 2013. Ipinasya ng hukom na bagamat nakapagharap ang prosekusyon ng maraming ebidensya, hindi pa rin ito sapat upang patunayang si Cheryl ang salarin. Ipinaliwanag ng hukom na ang forensic evidence ay nagpapatunay lamang na namatay si Gay Kiap dahil sa hiwa sa leeg, ngunit hindi direktang nagpapatunay na si Cheryl ang gumawa ng nakamamatay na sugat. Bukod pa rito, kahit na may DNA nakahawig ni Cheryl sa sample, hindi ito 100% natugma sa pagsusuri at hindi rin maaalis ang posibilidad na may iba pang sangkot. Dagdag pa rito,
Ang pamumuhay ni Cheryl malapit sa pinangyarihan ng krimen at ang sasakyan ng kanyang pamilya nakahawig ng nakita sa crime scene ay maituturing lamang na pansamantalang palatandaan o simpleng pagkakatulad at hindi sapat bilang matibay na batayan para sa hatol. Sa huli, batay sa prinsipyo ng reasonable doubt na pabor sa akusado, idineklara ng hukuman na walang sala si Cheryl at siya ay pinalaya sa hukuman. Ang resulta ng hatol ay nagbigay daan para lumabas si Cheryl sa hukuman na may labis na kagalakan, nakaharap sa mga reporter at kamera na may mapanuyang ngiti. Ang hatol na ito ay parang kidlat na tumama sa pamilya Chi. Labis ang kanilang galit at dalamhati. Subalit, ang tindi ng emosyon ay umabot sa puntong sinubukan ng ama ni Gekiap na tumalon mula sa ikalawang palapag ng hukuman bilang pagpapahayag ng galit at protesta. Ngunit napigilan siya sa tamang oras ng mga tao sa paligid. Ipinahayag din ng publiko ang kanilang pagkadismaya. Hindi nila matiis ang ganitong hatol at sa loob ng ilang panahon, umusbong ang mga alon ng protesta. Ang mga petisyon na humihiling ng hustisya para kay Gekiap at muling pagsusuri ng hukuman ay nakalikom ng 55,025 na lagda bilang pagpapahayag ng pagkabigla at galit sa hatol. Ang matitinding protesta mula sa pamilya ni Gekiap at sa buong lipunan ay parang isang tsunami na tumama sa sistema ng hustisya. Dahil sa matinding presyon, nagpasya ang prosekusyon na iapela ang paglaya kay Cheryl noong Hulyo ng taong 2013. Sa Court of Appeals, ipinahayag ng Deputy Prosecutor ang kanyang argumento ng maayos at may damdamin. Ipinunto niya na sa unang 4 na pagkakataon na kinuha ang semen at dugo mula sa pribadong bahagi ni Gekiap, tumugma ito ng 100% sa DNA ni Cheryl. Ito ay matibay na ebidensya at isang hindi maikakaila na katotohanan. Ang ikalimang sample na nagpakita ng ibang bagay ay malamang nadulot lamang ng kontaminasyon mula sa paligid dahil natagpuan ang katawan sa kagubatan. Hindi ito dahilan upang baliwalain ang mga naunang totoong ebidensya. Binigyang diin din ng prosekusyon na agad na tumakas si Cheryl matapos sumailalim sa DNA testing, isang kilos na malinaw na nagpapakita ng guilty psychology o ang pagsisikap na iwasan ang legal na parusa at tanda ng kriminal na kaisipan. Noong Oktubre ng taong 2014, matapos ang masusing pagsusuri at pag-aaral ng lahat ng ebidensya at detalye ng kaso, naglabas ang appeals court ng desisyon na ang mga paratang ng prosekusyon laban kay Cheryl ay may sapat na ebidensya na nagbibigay daan kay Cheryl na ipagtanggol ang sarili. Dahil dito, malinaw na binawi ng appeals court ang naunang hatol na nagdeklara kay Cheryl na walang sala at iniutos sa orihinal na hukom sa Alor-Setter High Court na muling isagawa ang paglilitis ng kaso. Noong ika-28 ng Disyembre taong 2014, nagsimula ang bagong yugto ng kaso sa muling paglilitis. Sa harap ng hukuman, nakatayo si Cheryl sa defendant's dock na tila kalmadong-kalmado. Sa halip na magpakita ng pagsisisi o kahit bahagyang tanggapin ang responsibilidad sa matitinding paratang, patuloy niyang itinanggi ang anumang sala. Ngunit ang labis na ikinagalit ng buong hukuman at ng publiko ay ang kwentong kanyang inimbento. Ayon sa testimonya ni Cheryl, bandang 3:00 PM noong araw ng krimen, siya ay nasa bahay at nanonood ng pornograpikong video. Matapos manood, sinabi niyang nagkaroon siya ng ideya at tumawag sa isang lalaking nagngangalang Wayne na kadalasang kinokontak upang bumili ng ipinagbabawal na gamot. Sa tawag na iyon, hiniling ni Cheryl kay Wayne na humanap para sa kanya ng isang babaeng Malaysian na kaedad niya. Bandang 4:00 ng hapon, nagbalik si Wayne upang sabihin na maayos na ang lahat. Ayon sa payo ni Wayne, hihintayin ni Cheryl ang babae sa tabi ng golf club bandang 5:00 ng hapon at hahanapin siya ng babae batay sa plaka ng kanyang sasakyan. Ayon sa kwento ni Cheryl, lumitaw na si Gekiap ay kusang kumatok sa bintana ng kanyang kotse. Sinabi niya na nagkasundo sila sa halagang 350 ringgit para sa isang transaksyon at naganap ang kilos sa likod ng upuan ng sasakyan. Binigyang diin din ni Cheryl na hindi siya gumamit ng proteksyon. Nagpatuloy ang kanyang pekeng kwento na nagsasabing humingi pa si Gekiap ng tissue paper pagkatapos. Nang tumawag ang ina ni Cheryl matapos ang pangyayari, nakasuot na si Gekiap at umalis sa kotse. Iginiit ni Cheryl na noong oras na iyon, buhay at walang pinsala ang babae. Patuloy niyang ipinaliwanag na ito ay isang voluntaryong kasunduan sa pagitan ng dalawang may sapat na gulang.
Idiniin din niya na noong sumunod na araw nang makita niya ang larawan ng biktima sa pahayagan. Siya rin ay labis na nagulat at nakilala na ito ang babaeng nakasama niya noong nakaraang araw. Nang subukan niyang kontakin muli si Wayne upang alamin ang sitwasyon, hindi na ito maabot. Ang depensa ni Cheryl ay hindi lamang labis na hindi kapanipaniwala kundi nagpapakita rin ng matinding kawalang galang sa sistema ng batas. Sinubukan pa niyang gawing isang prostitute ang isang inosenteng biktima ng mabagsik na krimen upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ito ay hindi lamang isang kakilakilabot na legal na taktika kundi isa ring matinding insulto sa dangal ng yumaong biktima at sa kanyang pamilya. Nang marinig ng pamilya ni Gaykiap ang mga malupit na kasinungalingang ito, hindi nila nakontrol ang kanilang damdamin. Ang pagbabagong larawan ng kanilang anak bilang isang prostitute sa testimonya ng salarin ay nagdulot sa kanila ng labis na sakit. Mariing pinabulaanan ng prosekusyon ang depensa ni Cheryl. Ipinunto nila na ang mga salita ni Cheryl ay puno ng butas at hindi maaasahan. Ang pakikipagtransaksyon sa isang estranghero sa loob ng kotse sa liwanag pa ng araw ay malinaw na hindi makatuwiran. Bukod pa rito, kung totoong si Gaykiap ay isang prostitute, ang hindi paggamit ni Cheryl ng kondom ay lalo pang hindi makatuwiran. Binanggit din ng prosekusyon na ang mga resulta ng DNA test at mga pinsala sa genital area ni Gaykiap ay matibay na ebidensya. Pinuna rin nila ang testimonya ng ama ni Cheryl na nagpapakita ng magkasulungat na pahayag at malinaw na kasinungalingan upang pagtakpan ang kanyang anak. Noong ika-2 ng Hunyo taong 2015, parehong ipinahayag ng depensa at prosekusyon ang kanilang huling argumento. Noong ika-9 ng Agosto taong 2015, inihayag ng hukom ang hatol. Ipinasya na nabigo ang depensa na magtanim ng makatwirang pagdududa laban sa mga paratang ng prosekusyon. Ang ebidensya ng prosekusyon ay sapat upang patunayan ang pagkakasala ni Cheryl. Sa huli, hinatulan ng hukuman si Cheryl ng pagpatay at ayon sa batas ng Malaysia, siya ay sinintensyahan ng kamatayan. Nang marinig ang hatol na ito, hindi napigilan ng pamilya ni Gaykiap ang kanilang mga luha. Ito ang resulta na matagal na nilang hinangad at ipinaglaban sa loob ng maraming taon. Isang kaaliwan para sa kanilang anak at tagumpay ng hustisya. Gaya ng inaasahan, hindi tinanggap ni Cheryl ang sentensyang kamatayan. At gaya ng isang hayop na nakapwesto sa sulok, nag-apila siya sa Court of Appeal noong 2016 at sa Federal Court noong 2018. Noong ika-29 ng Nobyembre taong 2016, pagkatapos ng maingat na deliberasyon ng tatlong hukom, walang pag-aalinlangan na tinanggihan ng Court of Appeal ang apela ni Cheryl. Maliwanag na sinabi ng mga hukom na sapat ang umiiral na ebidensya upang suportahan ang paratang ng pagpatay laban kay Cheryl. Ngunit hindi pa rin sumuko si Cheryl at nagpatuloy sa apela sa Federal Court. Noong ika-25 ng Enero taong 2018, batay sa circumstantial at forensic na ebidensya, nagpasya ang Federal Court na nagkakaisang ituring si Cheryl na lubos na may pananagutan sa panggagahasa at pagpatay kay Gaykiap at muli nilang tinanggihan ang kanyang apela. Noong Oktubre ng taong 2018, inihayag ng pamahalaan ng Malaysia na isasagawa nila ang komprehensibong pagsusuri at posibleng pagbawi sa mandatory death sentences. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking alon sa lipunan na nakaapekto sa mahigit 1,100 katao na nahatulan ng kamatayan sa iba't ibang krimen kabilang na si Cheryl. Dahil sa malakas na pagtutol mula sa mga pamilya ng biktima sa lipunan, nagdesisyon ang pamahalaan na hindi ganap na aalisin ang death penalty. Ang mga hukom ay bibigyan ng kapangyarihang piliin sa pagitan ng parusang kamatayan o hindi bababa sa 30 taong pagkakakulong. Noong Abril ng 2023, opisyal na inalis ng Malaysia ang mandatory death sentences at life imprisonment. Ang binagong batas ay naging epektibo noong Hulyo na nagbigay ng pag-asa kay Cheryl na mabawasan ang kanyang sintensya. Noong ika-29 ng Mayo taong 2024, dininig ng Federal Court ang apela ni Cheryl para sa pagbawas ng sintensya. Humiling ang kanyang abogado na ibaba ang parusang kamatayan sa 30 hanggang 40 taong pagkakakulong na sinasabing nakilahok siya sa mga rehabilitation program at nagpapakita ng tunay na pagsisisi. Ngunit mariing tinutulan ito ng prosekusyon na iginigiit na ang panggagahasa at pagpatay kay Gaykiap ay isang labis na marahas na krimen.
Bihirang kaso na may pambihirang kalupitan na nagdulot ng matinding sakit hindi lamang sa biktima kundi pati sa kanyang pamilya. Dagdag pa rito, ang kanyang pagtaka sa Australia ay malinaw na nagpapakita ng intensyon na iwasan ang hustisya. Sa huli, pinanatili ng Federal Court ang parusang kamatayan at nawala ang huling pagkakataon ni Sharil na makaiwas sa kaparusahang ito at opisyal na natapos ang kasong ito. Ang kaso ni Gay Kiap ay isang matinding paalala sa lahat kung gaano kahalaga ang hustisya, tiyaga at pananagutan. Sa kabila ng mahirap na laban, ipinakita ng pamilya, ng pulisya at ng lipunan na ang katotohanan ay hindi kailanman mawawala sa liwanag. Mula sa trahedya hanggang sa pagkamit ng hustisya, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang katapangan at determinasyon ay may kakayahang baguhin ang landas ng isang kaso. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig at patuloy na pagsubaybay sa mga kwento ng hustisya at katotohanan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang investigative stories at alamin ang mga mahahalagang aral na dala ng bawat kaso.